Isang tao na naniniwala na ang lahat ay kayang makamtan kung dadaanin sa pagpupursigi at hindi pagsuko. Isang tunay na kwento ng isang tao na sa likod ng kahirapan at walang pera ay nagawang hamunin ang isang napakalaking bundok na kahit anong laki at tibay pa ng bawat pagsubok sa tao ay kayang tawirin yan sa isang determinasyon at hindi pagsuko. Isang tao na sa kanyang ginawa sa bundok ay makikilala at makikita ang kahalagahan nito hindi lang sa kanilang lugar kundi sa buong bansa nila. Sa buong 22 taon na paghihirap sa kanyang pagtibag sa isang bundok, ay naging magaan na para sa kanilang lugar ang pagpunta sa ibang karatig puok dahil sa kanyang ginawa. Paano nagawa ng isang tao ang tibagin ang malaking bundok ng mag-isa at magamit ng kanyang mga kababayan ang isang pinakaimportanteng kalsada sa kanilang lugar na hindi kailangan pang umikot at humaba pa ang paglalakbay? Halika, ating alamin ang kwento ng isang taong nagpursigi para sa isang malaking kapakinabangan hindi lang sa kanya kundi sa kanilang bayan. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe na po at paki-pindot ng notification bell para maging una ka sa mga uploads ko gaya nito. Halika, balikan natin ang mga unang kaganapan sa ating mundo. Si Dashrath Manji, isang nitibo ng Galore Village malapit sa Gaya District sa Bihar, ay nakapag-asawa sa kanyang kababata. Nung lumaki at nakapagtrabaho sa isang minahan sa lugar ng Dhanbad ng 7 taon, ay nagbalik siya sa kanilang lugar at na-inlove sa isang babae na taga doon din na si Falguni Devi, at sa kanyang pagkasorpresa na yung babae na mapapangasawa niya ay isang kababata pala niya. Pero medyo may isang tutol sa kanilang pag-iibigan, ang ama ni Falguni, dahil si Dashrath ay walang trabaho ng mga panahon na yon. Pero desidido talaga si Dashrath na mapangasawa niya si Falguni at makasama sa kanyang buhay. Kaya nagsimula silang magsama bilang mag-asawa at si Falguni ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. At noong 1960 ay muling nabuntis si Falguni. Tungkol sa kanilang lugar na Galore ay isang liblib na pamayanan at malayo sa lugar na andoon ang kanilang mga kailangan. Ang mga tao sa kanilang lugar ay pinamumunuan ng isang lider na sobrang kurap at halos hawakan pa niya sa leeg ang mga mamamayan doon. Ang salitang pag-asenso at pag-unlad ay isa lamang estranghirong salita para sa kanila. Kahit man lang tumitig ang mga tao sa mata ng kanilang pinuno ay sinasaktan na sila. Ang mga tao doon ay kailangan pang daanan ang isang makipot at matarik na daan at tawirin ang malaking bundok na makikita sa pagitan ng Atari at Wasergoni sa Gaya District para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at sa konektadong paglalakbay. At isang araw, ang pangyayari na magpapabago sa kanyang buhay. Ang kanyang asawa na si Falguni na sa oras na yun ay kabuwanan na, ay magdadala sana sa kanya ng pagkain na kung saan ay kailangan pa niyang akyatin ang bundok sa kasagsagan ng init ng araw. Sa di inaasahang pangyayari ay biglang nadulas at nahulog mula sa bundok si Falguni habang naghihintay naman si Dashrath. Isang tao mula sa kanilang lugar ang nag-report kay Dashrath na ang kanyang asawa ay nahulog mula sa bundok. Tumakbo naman agad si Dashrath na di mapakali at agad dinala niya ang kanyang asawa sa isang malapit na ospital na may layong 70 kilometers na kung saan ay di na umabot pa ng buhay pero nagsilang pa rin siya ng isang batang babae.
Dahil sa paghinagpis ni Dashrath sa sobrang sakit at lungkot ng pagkawala ng kanyang pinakamamahal na asawa, ay nagsimulang tibagin niya ang malaking bundok at nangako na magagawa niya ito. At sa alaala ng kanyang pinakamamahal na asawa, kinuha niya ang kanyang martilyo at chisel o pait at sinimulan ang isang napaka-imposibleng misyon, ang pagtibag sa bundok para maging daanan at wala ng tao pa ang magtiis gaya ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kababayan pati ang kanyang ama ay pinagtawanan lang siya sa kanyang gagawing pagtibag sa isang malaking bundok ng nag-iisa. Pero buo na ang loob ni Dashrath sa kanyang desisyon. Isang mamamahayag ang nakapansin sa ginagawa ni Dashrath at tinanong siya kung bakit niya ginawa yon, ang pagtibag sa bundok. Lumipas pa ang mga taon nang ang bayan ng Galor ay dinaanan ng tagtuyot at ang mga mamamayan doon ay kailangan lisanin ang kanilang lugar. Ang panunuya ng kanyang ama sa kanya na sa ilang taon ang nakalipas ay wala siyang nakuha sa kanyang ginagawa. Kinumbinsi pa niya si Dashrath na samahan na lang siya sa syudad at doon ay makakain pa siya ng tinapay at sa kanyang dalawang anak. Pero nanatili ang desisyon ni Dashrath na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Walang tubig at pagkain ay napipilitan siyang uminom ng maruming tubig at kumain ng dahon. Noong 1975 ay nagdeklara si Indira Gandhi, ang Prime Minister ng India, ng tinatawag na emergency mula 1975 hanggang 1977 dahil sa kaguluhang nangyayari sa bansa. Nagpunta si Indira Gandhi sa Bihar kung saan ay para magsalita sa isang rally, ay pumunta din si Dashrath. Biglang sinugod ng mga tao na nandoon ang entablado kung saan ay nandoon nagsasalita si Indira. Pero nagawa nila Dashrath at mga kasama niya na pigilan ang entablado sa pagbagsak at makapagpatuloy si Indira sa pagsasalita. Nang matapos ng rally, ay nakapagpapicture pa si Dashrath kay Indira. Ang kanila namang leader na sa sobrang swapang ay naiisip na dahil sa nakakalapit na si Dashrath sa Prime Minister ay sinimulang sulusulan si Dashrath para humingi ng pundo mula sa gobyerno para sa construction ng kalsada mula sa bundok. Pero ang pobreng Dashrath ay naluko lang at nagdesisyong magsumbong sa Prime Minister. Kaya nilakad ni Dashrath mula Bihar papuntang Delhi na wala man lang kahit 20 rupee para pambili ng tiket sa tren papuntang Delhi. At wala ni isa mang negatibo ang magpapahinto sa kanya para marating ang kanyang destinasyon. Kaya tiniis niya ang sobrang hirap para marating ang national capital sa paglalakad lang. Pero nadismaya lang si Dashrath dahil naputol ang kanyang pakay dahil sa mga protestang nangyayari sa Delhi. Nang marating ni Dashrath ang Delhi, dala-dala niya ang larawan nila ni Indira Gandhi, ay itinaboy siya ng mga pulis. Di lang siya kinutya, kundi pinunit pa ang larawan na dala niya. Dahil sa kahihiyan na natanggap niya ay nagpasya siyang bumalik sa kanilang lugar upang ituloy ang pagtitibag ng bundok. Wala na ng pag-asa at tumatanda na siya ay ramdam niya na di niya magawa pa at ang kanyang pagsisikap ay walang nakikitang resulta. Subalit ang sinag ng pag-asa ay sumikat sa kanya nang ang mga ilan na kanyang kababayan ay sumama sa kanya sa pagtibag ng bundok at makagawa ng kalsada. Subalit pinagbantaan sila ng mga local officials nila na huwag pumunta sa bundok at makisali sa ginagawa ni Dashrath at inaresto pa nga sila. Ang isang mamamahayag ang nagsilbing tagapagligtas nila at nagprotesta sa harap ng police station para palayain si Dashrath. At ang pagsusumikap ni Dashrath ay unti-unting nagbubunga ng positibong resulta kahit mag-isa niyang tinibag ang bundok. Nagawa niyang paikliin ang daanan nila mula sa dati na 55 kilometers patungo sa 15 kilometers na lamang.
naging isang malaking pagbabago sa mga tagaan doon sa pamamagitan ng pagpapaikli ng kanilang daan sa pagtitibag ng bundok para lang hindi na mapapalayo ang kanilang pagpunta sa ibang bayan para sa kanilang pangangailangan, kundi nagawa niyang tibagin ang isang bundok at makagawa ng daanan na mas malapit. At noong 2006, ang kanyang pangalan ay iminungkay para sa Padma Shri Award sa sosyal sektor. At noong August 17, 2007, si Dashrath Manjhi ay namatay dahil sa sakit na gallbladder cancer sa edad na 73. Si Dashrath Manjhi ay ipinanganak noong 1934 sa isang bayan malapit sa Gaya na nasa Bihar. Yan po ang kwento ng isang taong malaki ang determinasyon na hindi natinag sa mga pagsubok sa kanyang buhay, kundi nagbunga ng isang napakahalagang pagbabago sa kanilang lugar. Anong masasabi niyo mga igan? Comments na po! Subscribe na po at sama ka, balikan natin ang mga unang kaganapan sa ating mundo.